Feb 24, 2025. So ito na yung latest update sa port na to. Last time nasa 102,000 pesos yata yung port na to. Ngayon, tumaas siya ng konti, naging 104K na siya. So, ito na yung mga stocks na hawak ko ngayon. Pinakamalaki pa rin contributor ng gain is si Plus, tapos next si PX. So may mga bagong nadagdag. Ngayon, check na natin yung, yung chart nitong mga stocks na to. Same pa din. Ah, same template pa rin yung gagamitin ko. First, punta muna tayo sa PSEI. Check natin kung ano nangyari. PSEI, ganun pa rin. Wala pa nang masyadong significant na nangyari today. So, ang expectation ko dito, siguro kapag lumagpas siya dito or na-breakout niya yung resistance niya dito sa may 6.2, 6.2K. Baka ano yan, dyan na siya umakyat. Baka lang. Hindi pa kasi talaga yun sure. Breakout pa lang naman yun. Parang kumbaga early sign pa lang yun. Pero pwede na so kunyari nag-breakout siya dyan ng konti. Pwede pang bumalik yan dyan. So ganun yung pwedeng mangyari dyan. Since ano pa naman talaga siya, kung titingnan mo generally, downtrending pa rin yung ano na to, yung index na to. So visit ko lang yung huling stock na ano ko, or yung mga exit na ginawa ko. So first, AEV. Hindi ko alam kung na-discuss ko ito last time. AEV sinort ko dito eh. Kaso, bumawi naman. So, nung second day nung ano niya, or yung first instance ng pag-angat niya dun sa stop ko or dun sa trail stop ko, which is 5 MA. Napansin ko kasi strong close siya eh. Talagang malakas yung ano niya, bullish na candle niya dito. So, kinat ko na dyan. Ayan. Sayang. Tubo na sana. Kaso, ganun talaga. Yun yung point ko last time. Or yung mga sinasabi ko last time na once na pumasok mo siya dun sa sa level na pwede mo nang ikat, kailangan mabilis ka na or kailangan no mercy ka sa part na yan. Kasi once na kunyari dito sa ano na to, sa stock na to. Kasi nga 'di ba yung original cut point ko is above 20 MA. Ah, so nung nag-cut ako or nag-trail stop ako nung lumagpas siya sa 5 MA. Kumbaga parang na-save ko yung ano, yung hindi ko na max out yung losses ko. Kunwari, so dito sa particular stock na to, ang pinaka maximum loss na na inassign ko dito is 75 or 0.75%. So nasa around 750 pesos yun. Kumbaga parang hindi ko siya na max out.
Kumbaga parang nasa ₱500 lang yung loss ko dito. Or 500 or less. Hindi ako sure. Nakalimutan ko na yung pinaka-ano ko dito. Pinaka-loss na nangyari sa akin dito. Or pinaka-loss na na-incur ko dito sa failed na trade na to. But, yun nga yung pinaka-ano, pinaka-concept kung bakit kailangan ko siyang i-cut before niya ma-hit yung pinaka-maximum loss na ano ko, tolerable ko. Which is, ma-minimize ko pa yung ano, yung allowable loss ko. Ganun. Ganun yung pinaka-concept nito. So, ayun, good thing na nakat ko siya ng mas maaga kasi kitang-kita naman. Lalo siyang ano, lalo siyang umakyat. Ayun. Which is ngayon, yung pinaka-latest candle niya is talagang malakas yung bullish yun na, ano, na sentiment. Kung babasahin mo yung ano, yung body ng candle, pati yung wick ng candle. So, nangyari kasi dyan is bumagsak siya, di ba? Pero binawi rin pataas. So, medyo malakas-lakas yung ano nito, bullish nito or yung bullish sentiment nitong stock na to. So, so dito sa ano na to, sa particular area na to or level na to, pwedeng-pwede nating expect na baka magtuloy-tuloy pa siya. Yan, dahil nga ilang araw na rin siyang bullish, ibig sabihin marami talagang or pwede talaga maraming sumalo dyan sa level na yan. So, yan yung ano ko dyan. Yan yung tingin ko dito sa ano to, kay AEV. So, next, tell. Yun. So, tell last time, kinat ko na medyo malaki-laki yung ano, medyo strong yung, wait, markahan ko lang. Sayang, oh. Tagal kong inantay from here to here. Tapos bigla siyang bumaba. At sobrang ano, engulfing yung ano niya, yung candle niya. So, sayang. Pero ano, gaya nga nung nangyari dun kay AEV na nagtuloy-tuloy yung baba niya. So, dito, I don't want to take chances. So, nung bumagsak siya dito sa candle na to, ah, kinat ko na. Kasi baka magtuloy-tuloy pa eh. Sayang. So, parang loss pa rin na yata ako dito kasi although yung close niya versus dito sa entry candle ko is meron pa naman siyang gap ng konti eh. Pero parang lugi pa rin yata ako dahil sa fees. Yung 1.09 or tama, 1.19% nakaltas. So, ayun, lugi ako ng konti. Pero okay na rin. Um, pero kung titingnan mo yung latest niya, no, parang bumabawi. So, tingnan natin kung magpakita ulit ng ano to, ng signal to, entry na lang ulit. Ayun. So, yan lang naman yung ano ko, yung mga stock na tinanggal ko sa ano, sa port ko. Next, yung mga ano naman, mga current positions naman. So, una, si Ali. Ali. So, round 2 na to eh.
So, una, dito yun. Dito sa area na to. So, shinort ko siya. Kaso nga lang, hit yung stop. So, kinat ko dito. Ito yung first round. Tapos, after 2 weeks, mga 2 weeks na rin yata ito. 2 weeks or more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, mga 2 weeks. Or more than 2 weeks pala. Kasi 12 days. So, 12 trading days yan eh. So, more than 2 weeks. So, after nun, bigla naman siyang nagpakita ulit ng signal. So, nag-entry ulit ako. So, sana this time, wala na siya. Magtuloy na ulit siya. Ito yung part na ano eh. Itong round 1 ng trade ko sa Ali. Ito yung time na ano, eh, nag-bounce yung PSEI sa major support niya. So, this time mukhang ano eh. Mukhang tinetest niya yung ano niya eh. Yung level na yan. Ngayon, tingnan natin kung kaya. Pero parang alanganin ulit eh, no? Kasi ayaw niya umalis eh. Talagang medyo malakas talaga tong support level na to. Pero same strategy lang naman, gaya ng mga nauna. 5 MA, pag nag-tail stop siya doon, cut ko na. So, yun lang naman yung kay Ali. Next, DMC. DMC. So, DMC, nag-trail stop siya pero hindi ko muna tinanggal kasi mukhang lumalaban siya dun sa ano eh, sa resistance or sa support level niya eh. So, kung babasahin mo dito parang lagyan ko ng mark. So, tingnan natin. Ayan no, may mga previous ano siya eh. Malakas din talaga yung level na yan. May history siya sa level na yan eh. So, lako muna to. Yan, tingnan natin sa sunod na mga araw kung magre-react pa talaga siya dito sa ano to. Kung i-respect niya yung support level na yan. So, bigyan ko muna ng chance. Pero ngayon, or bukas, kung talagang pangit pa rin talaga yung pinakita niyang candle, or walang recovery ako nakikita, cut ko na lang din to. Kasi, sa ngayon kasi parang okay yung ano niya, yung ginagawa niya, na parang bumubuo siya ng pivot level eh, or pivot point eh, or kumbaga pivot candle, dito sa candle na to. Ayan, sa current candle na to. Kasi ano yan, potential swing. Yun yung basa ko dyan. So, gano'n, tas biglang gaganon. Yun yung ano ko dyan, yun yung tingin ko dyan. Pero sa ngayon, ah, pwedeng umanto. Pwedeng, since nagpakita siya ng ano eh, kumbaga parang 2 consecutive na black candles. It's not really ano, a good sign. Maliban na lang dun sa ano, ito sa pinakita niyang candle sa latest candle niya ngayon, which is pwedeng sign of life. So, pwede siya bumalik. Pwede siya mag-comeback. Ganun. Ganun yung tingin ko dyan. Pero sa ngayon, ano muna, observe ko muna. Tapos, kapag pangit talaga bukas yung ano niya, yung pinakita niyang candle, so, exit na lang ako. Next.
EW, East-West. East-West mukhang malakas yung ano niya eh, yung support niya dito eh, sa 10.5. Oo nga, mukhang malakas nga yung ano, mukhang major eh. Ano, pero same ano strategy sa tail stop. 5 MA cut ko na lang din ito. So, plus, next. Plus, lakas oh. Lakas na plus. Mukhang maano pa. Mukhang kaya pa eh. Ano, kung, although black candle siya or bearish candle siya, hindi talaga siya totally bearish kasi mas malaki yung ano eh, yung wick niya which is sign of ano, bullish or may sumalo or may sumalod. Sorry. Sorry. May sumasalo dyan sa ano na yan. Dito sa wick na to. Para ma-push niya pataas yung ano, yung close ng candle na to. So, tingin ko medyo baka may follow up. Pero ano, gain na rin naman ako dito. So, antay-antay na lang ako ng trail stop. Ayun. Medyo malaki-laki na rin yata yung kinita ko dito kay Plus. Nasa 3.5K. So, binuhat niya yung ano ko, yung port ko. Pabalik sa 100K. Next, PNB. PNB. So, kalimutan ko sa kubili ito. Dito ba? O dito? Hindi ako sure. Wait, check ko lang. PNB Feb 22. Weekend ko siya in-entry. So, dito nga. Tap na lang. So, dito sa candle na to, diyan ko siya pinasok. So, obvious naman, breakout. So, lagyan mo na lang ng box. Save ko na lang din. Ay, lock ko na lang tapos save. Yun, medyo parang okay yung ano niya. Malakas yung galaw nito ah. So, tingnan lang ulit natin. Saglit lang. I-review ko lang ano niya. Kung yan na ba yung hindi pala siya. Akala all time high siya ngayon. So, markahan ko lang din yung level na to. Mukhang significant eh. Tapos, ito yung next level niya. Yan yung next na kailangan bantayan. So, sa ngayon yan pa lang naman yung nakikita kong importanteng level na kailangan tingnan. Okay. So,
So, tingnan natin kung magre-react siya dyan or re-respect niya yung resistance level na to. So, sa ngayon, hold pin lang muna siya. Next. PX. PLEX mining. PLEX mining lumalaban. Pwede pa. So, mukhang tingnan natin. Mamargaan ko lang din. Oops. Lalagyan ko lang ng rectangle para makita ko yung ano niya. Medyo confusing kasi marami siyang magkakadikit na hit points or significant point. So, lagyan ko lang yung pinakamalakas. Tapos, lagyan ko lang din ng max. Okay. So, kitang-kita naman na ano niya na nabasag niya na. So, tingin ko, tanggalin ko na lang yung rectangle since nabasag niya na. So, based dun sa latest candle niya, mukhang bumawi eh. Although bumagsak siya sa 5 MA, parang lumalaban eh. Medyo malakas yung ano niya, malakas yung close niya, strong close siya. So, tingnan natin next day. Pwedeng umakyat pa to. Pero hindi ko sinasabing mag-aakyat talaga yun na 100%. So, sinabi ko lang na pwedeng umakyat siya next day dahil strong yung strong yung candle na pinakita niya. So, imagine, nag-open siya dito sa part na to sa 4.9 or 4.5 o 4.99. Tapos bumagsak siya sa 4.68. Tapos biglang sinalo, may mga sumalo hanggang sa naubusan na ng time yung mga buyers. Kaya naging ganyan yung itsura niyan. Kumbaga parang hanggang closing time ng market may bumibili pa rin. Kaya naging ganyan yung close niyan. Na strong close talaga siya. Kumbaga yung pinaka high point niya is yun din yung pinaka niya. Yun din yung closing price niya. So, for me, malakas na na sign to para magtuloy-tuloy to bukas or mga next days. Pero gaya nung plan ko sa ibang mga stocks, same pa rin naman eh. Trail stop 5 MA, cut ko na lang din. Pero malaking chance na etong part na to, pwedeng pwedeng lang din yan eh.
pwedeng ganyan lang din yun eh. Yun yung pinaka-support ng resistance niya sa area na yun. So, tanggalin ko muna. Unless mag-breakout, sa ako na lang dodrawingan ulit ng or lalagyan ng box. Pero sa ngayon, observe lang muna. Next, yung pinaka-last na stock, 7-Eleven. 7-Eleven, malakas yung downtrend niya ngayon. So, dito ko yata sinort to eh. Ano ba? Diyan ko na sinort. Ano ba? Hindi ko sure. Hindi ko na matandaan. Wait lang. Check ko lang. Feb 21. Okay. Pang dito yata. Dito pala. So, diyan ko siya sinort. Then, today, and bumagsak siya. Negative or 4.33%. Yan, sana magtuloy-tuloy. Pero mukhang ito yung conflicting kasi itong ano na to eh. Ayan. Titingnan nyo. Kung titingnan nyo, meron dito, tapos meron din dito. So parang ano siya, mukhang malakas siya. Pwedeng mag-react dyan yung price ni 7-Eleven. Oops. Ayun, yun yung ano ko dyan, yun yung tingin ko dyan. Okay, medyo malakas nga talaga yung level na yan. Kasi may history na talaga siya dyan eh. 2021 ba to? So, tingnan natin. Pero same plan pa rin. 5 MA, trail stop na ako dyan. Cut na. So, sa ngayon, abang-abang lang muna. So, ito na lang yung ito yung pinaka-last na stock na ko ngayon, hawak ko ngayon. So, kung may bagong ganap dito sa na to or may interesting na nangyari dito sa port na to, saka na lang ulit ako mag-release ng bagong upload. So, sa ngayon, ito na lang muna. So, thank you sa panonood. See you sa next video. Thank you. Bye-bye.